Ako si Dr. Benigno Manlapas at bilang isang doktor na nag-alaga sa napakaraming nakatatanda sa iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas, madalas kong makita ang isang problemang paulit-ulit na sumisira sa kanilang kalidad ng buhay. Lagi ka bang nagigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw gabi-gabi? Kahit pa hindi ka naman uminom ng maraming tubig, ito ay maaaring isang tahimik na senyales. Hindi ng katandaan, kundi ng isang bagay na ginagawa mo tuwing gabi na inaakala mong nakabubuti sa kalusugan. Nakita ko na kung paano nagdurusa ang marami sa kanila sa problema sa pagtulog dahil lang sa isang bagay na nakatago sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang bawang, bawang, sa isang espesyalikong paraan na maaaring makatulong sa inyong makatulog ng mahimbing sa loob lamang ng 3 gabi. Walang tableta, walang side effects, isang maliit na pagbabago lang sa inyong gawi sa gabi. Pero bago tayo magsimula, gusto ko sanang marinig mula sa inyo. Saan ninyo po ito pinapanood at anong oras na diyan sa inyo ngayon? Paki-comment naman po sa ibaba. Malaking tulong po ito para masubaybayan ko ang inyong kalagayan. At kung mahalaga sa inyo ang mga natural na tips na base sa siyensya, mag-subscribe na po kayo para hindi ninyo malampasan ang mga susunod pa. Simulan na natin. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang tahimik na nagtitiis sa putol-putol na tulog. Nagigising 2 o 3 beses bawat gabi kahit hindi naman sila umiinom ng maraming tubig. Sinisisi nila ang katandaan, stress, o baka raw karma pa. Pero paano kung ang totoong dahilan ay may isang bagay sa loob ng iyong utak na hindi na gumagana tulad ng dati? Kasi habang tayo ay tumatanda, unti-unting humihinto ang ating katawan sa paggawa ng sapat na kemikal na tinatawag na serotonin. Apektado nito ang lahat mula sa ating mood hanggang sa panunaw at lalo na ang ating pagtulog. At heto ang koneksyon. Marami ang hindi nakakaalam na ang serotonin ang pangunahing sangkap na kailangan ng katawan para makagawaan ng melatonin, ang hormone na kumokontrol sa ating sleep cycle. Kapag mababa ang serotonin, mahina rin ang melatonin, kaya hindi nakakatanggap ang utak mo ng buong senyales para makatulog at manatiling tulog. Kaya kahit 8 oras ka pang nakahiga, parang mababaw lang ang tulog mo, madaling maistorbo, at paggising mo, pagod ka pa rin. Hindi ninyo ito kasalanan. Ito ay natural na pagbabago lamang sa kemikal ng katawan pagkatapos ng edad na 60 o 65. Pero heto ang magandang balita. May mga pagkain kapag ginamit sa tamang paraan at sa tamang oras na kayang suportahan muli ang balanseng ito. Isa sa mga pagkain ito na malalim ang ugat sa mga tahanang Pilipino at tradisyonal na paniniwala ay ang bawang. Baka iniisip ninyo na ang bawang ay pampalasa lang sa adobo o sinigang, pero sa medikal na aspeto, may mas malaki itong kapangyarihan. Ang bawang ay may natural na sangkap na tinatawag na allicin na napatunayang nakapagpapakalma sa nervous system at nagpapabuti ng daloy ng dugo patungo sa utak. Ang mas magandang daloy ng dugo ay nangangahulugang mas magandang oxygen, mas maayos na regulasyon ng temperatura ng katawan, at higit sa lahat, mas madaling pagsisimula ng tulog sa gabi. Maraming nakatatanda na nakakaranas ng tensyon o pag-aalala sa gabi, ang napapansin na nananatiling aktibo ang kanilang isipan kahit dapat ay nagpapahinga na. Ang allicin ay tumutulong na bawasan ang tensyong ito. Nagpapadala ito ng mensahe sa utak na nagsasabing, ligtas ng magpahinga ngayon. Hindi lang iyan,
Nakakatulong din ang bawang na pataasin ang serotonin levels sa katawan na nagpapadali para sa melatonin na malikha sa utak kapag pinatay na ang mga ilaw. Isa itong banayad na chain reaction mula bawang, papuntang serotonin, papuntang melatonin, hanggang sa mahimbing at walang patid na pamamahinga. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Tatay Romulo mula sa Batangas. Sa edad na 68, nagigising siya kada 2 oras at walang makitang mali ang mga doktor sa kanya. Sinubukan niyang magpalit ng unan, bumili ng bagong kutsyon at nakinig pa sa malumanay na musika bago matulog. Walang gumana. Tapos, sa payo ng isang albularyo, sinimulan niyang gamitin ang bawang sa isang partikular na paraan tuwing gabi. Sa loob lang ng 5 araw, ibinahagi niya na sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakatulog siya mula 10:00 ng gabi hanggang 4:00 ng umaga nang walang pagkagising. Mahal kong senior, hindi ito mahika at hindi rin ito marketing. Ganito dinisenyo ang inyong katawan. Kahit lampas isinta na, naaalala pa rin ng sistema ninyo kung paano matulog ng mahimbing. Kailangan lang nito ng kaunting tulong na ibinibigay ng dahan-dahan at sa tamang oras. Kaya kung mailap sa inyo ang tulog nitong mga nakaraang araw, huwag kayong susuko. Minsan, ang kailangan lang ay unawain ang bagong ritmo ng inyong katawan at bigyan ito ng tamang senyales sa anyo ng isang maliit na butil ng bawang. Unang paraan, maglagay ng bawang sa ilalim ng inyong unan. Mabisang pamahiin ng matatanda. Minsan, nawawala ang tulog hindi dahil sa sakit, kundi dahil hindi lang makapag-relax ang katawan. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang paikot-ikot sa higaan sa gabi kahit kalmado naman ang kanilang araw at magaan ang hapunan. Hihiga ka, ipipikit ang mata, at kung kailan nagsisimula ng mag-relax ang katawan, doon naman magsisimula ang kakaibang pagkabalisa, mahinang paghilik, baradong ilong, o biglang kamalayan sa dibdib. Baka isipin ninyo na napakasimple para paniwalaan, pero ang isang butil ng bawang, oo, isa lang, ay maaaring makatulong na pakalmahin ang sistema ng natural. Sa mga tradisyonal na tahanang Pilipino, lalo na sa mga probinsya sa Laguna, Quezon, at Iloilo, may isang lumang lunas na ipinasa pa ng mga lola. Maglagay ng isang sariwang butil ng bawang, binalatan at malinis, sa loob ng punda ng inyong unan, malapit sa gilid kung saan karaniwang nakapatong ang inyong ulo. Hindi ito kakainin, hindi ipapahid, hahayaan lang itong tahimik na nakalagay sa ilalim ng unan buong gabi. Habang umiinit ang bawang dahil sa init ng inyong katawan, magsisimula itong maglabas ng banayad na amoy lupa sa hangin. Ang amoy na ito ay hindi matapang kapag ginamit ng tama. Ito ay malumanay, nakapagpapakalma, at maaaring magdala ng nakakagulat na ginhawa. Ang natural na sangkap sa loob ng bawang na tinatawag na alisin ay dahan-dahang nagiging singaw at sumusuporta sa mas madaling paghinga sa ilong. Maraming senior ang nagsasabi na nararamdaman nilang bumubukas ang kanilang sinus, bumabagal ang kanilang paghinga, at tumitigil ang kanilang katawan sa pakikipaglaban sa hangin. Para sa mga mahinang humilik o may baradong ilong sa gabi, ang banayad na amoy na ito ay parang natural na steam therapy nang hindi na kailangang magpakulo ng tubig o gumamit ng langis. At para sa nervous system, ang amoy na iyon ay nagpapadala ng mensahe ng kaligtasan na tumutulong sa utak na makapasok sa malalim at mabagal na alon ng pagtulog. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang totoong halimbawa. Si Nanay Sita mula sa Cebu, 72 taong gulang.
Nagigising siya ng 2 hanggang 3 beses bawat gabi, minsan dahil sa tuyong lalamunan, minsan naman ay may pakiramdam ng init na umaakyat sa kanyang ulo. Binigyan siya ng kanyang anak ng mga herbal tea at cooling balm pero walang nagbigay ng pangmatagalang ginhawa. Isang gabi, naalala niya ang isang payo mula sa sarili niyang ina, ang paglalagay ng bawang sa ilalim ng unan. Bagamat nag-aalinlangan, pero umaasa, binalatan niya ang isang butil, isinuksok sa kanyang punda at natulog. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang apo at sinabing, "Hindi ko alam kung paano ito gumana, pero 1 beses lang akong nagising at presko ang pakiramdam ko." Pagsapit ng 3 gabi, halos 6 na oras na siyang tuloy-tuloy na natutulog. Sinabi niya sa akin, "Parang may pumindot ng reset button sa tulog ko at isang maliit na butil lang ng bawang ang kinailangan. Kung gusto ninyong subukan ang paraang ito, tandaan na laging gumamit ng sariwang bawang. Iwasan ang mga butil na tuyo, tumutubo na, o masyadong matapang ang amoy. Baka masyado na itong luma para maglabas ng tamang langis. Gayun din, kung makapal ang inyong unan, ilagay ang bawang malapit sa gilid kung saan nakapwesto ang inyong ilong at ulo. Huwag itong durugin. Huwag gumamit ng higit sa isa dahil ang sobra ay hindi laging mas mabuti, lalo na kung ang layunin ninyo ay banayad na suporta. Ang maganda sa paraang ito ay hindi nito hinihiling na baguhin ninyo ang inyong routine. Walang gamot, walang aparato, walang pagsisikap. Isang maliit na pagbabago lang na ginawa ng may tiwala at pagiging consistent ay minsan nang maibabalik ang mahimbing na pahinga na naaalala pa ng inyong katawan. Kung susubukan ninyo ito ngayong gabi, ipikit ang inyong mga mata ng may pag-asa at hayaang maramdaman ng inyong katawan ang dati na nitong alam. Ang tulog ay hindi nawala. Naghihintay lang itong bumalik. Pangalawang paraan, ipahid ang bawang sa talampakan. Sa maraming bahagi ng Pilipinas, lalo na sa ating mga nakatatanda, ang mga paa ay tinitingnan hindi lang bilang bahagi ng katawan, kundi bilang daan patungo sa kalusugan. Itinuturo sa atin ng mga tradisyonal na manggagamot na ang talampakan ay may mga makapangyarihang energy points na konektado sa mga ugat na nakakaimpluwensya sa utak, puso, at maging sa kalidad ng ating pagtulog. Isa sa mga puntong ito ay matatagpuan mismo sa gitna ng iyong talampakan, isang lugar na madalas napapabayaan, ngunit malalim ang koneksyon sa nervous system. Ang dahan-dahang pag-stimulate sa puntong ito bago matulog ay maaaring magpakalma ng isip, mag-relax ng katawan, at magpadala ng natural na senyales sa iyong utak. Oras na para magpahinga. Ngayon, heto ang nakakagulat na bahagi. Isang maliit na sangkap na ginamit sa simpleng paraan ang kayang i-activate ang mismong puntong ito. Ang sangkap na iyon ay bawang. Hindi mo kailangang kainin o inumin. Sa halip, malumanay mo itong ipapahid sa iyong mga talampakan. Ang bawang ay may natural na mga langis na nagbibigay init na dahan-dahang nagpapasigla ng sirkulasyon, nagbabawas ng tensyon sa mga ugat, at lumilikha ng isang kalmado at matatag na pakiramdam na umaakyat mula sa mga binti hanggang sa gulugod. Hindi ito modernong imbensyon. Maraming nakatatandang Pilipino ang naaalala ang kanilang mga ina na nagpapahid ng maligamgam na langis o mga herbal paste sa kanilang mga paa para tulungan silang matulog ng mahimbing. Para subukan ang paraang ito, kakailanganin mo ng 3 hanggang 5 sariwang butil ng bawang. Balatan ang mga ito
at dahan-dahang dikdikin hanggang sa maging malambot na paste. Ngayon, umupo ng komportable, hugasan ang iyong mga paa ng maligamgam na tubig at tuyuin ng mabuti. Pagkatapos, maglagay ng kaunting bawang paste direkta sa gitna ng bawat talampakan kung saan papasok ang kurba ng arko. Iyan ang lokasyon na sensitibo sa natural na stimulation sa gabi. Takpan ang bawang ng isang piraso ng malambot na gasa o malinis na tela. Hayaan ito roon ng mga hanggang 20 minuto habang ikaw ay nakaupo at nagre-relax. Hindi ito masahe. Hindi kailangang kuskusin o diinan. Hayaan lamang ang bawang na tahimik na nagpapainit sa balat at dahan-dahang ina-activate ang energy point sa ilalim nito. Ang ilang mga nakatatanda ay gusto pang magpatugtog ng malumanay na musika o tahimik na magdasal sa panahong ito na lumilikha ng isang payapang kapaligiran para matanggap ng katawan ang mensahe ng pahinga. Ngunit may isang mahalagang bagay na dapat tandaan. Ang bawang ay natural na mainit at medyo matapang. Kung mayroon kang sensitibong balat o napakanipis na talampakan, huwag iwanan ang paste ng matagal sa iyong unang pagsubok. Magsimula sa 10 hanggang 7 minuto. Obserbahan kung paano tumutugon ang iyong katawan at dahan-dahang dagdagan sa paglipas ng panahon. Iwasang gamitin ang paraang ito gabi-gabi. 2 hanggang 4 na beses sa isang linggo ay sapat na para suportahan ang nervous system nang hindi labis na na-stimulate ang balat. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang totoong kwento. Si Mang Ramon mula sa Davao, 69 taong gulang, ay matagal nang nahihirapan sa putol-putol na pagtulog sa loob ng mahigit 2 taon. Nagigising siya ng 1:00 ng madaling araw, tapos ulit ng 3:30 at sa huli ay 5:00. Laging antok at pagod pagsapit ng umaga. Sinubukan niya ang mga herbal tea, mamahaling unan, at maging mga white noise machine. Walang gumana. Sa payo ng isang lokal na manggagamot, sinimulan niya ang garlic foot method 2 beses sa isang linggo bago matulog. Sa loob ng unang linggo, nagsimulang humaba ang kanyang tulog. Pagsapit ng 2 linggo, 1 beses na lang siyang nagigising bandang 4:00 ng umaga at sapat na ang kanyang sigla para makapaglakad papuntang simbahan ng walang pagod. Ngayon, 2 buwan na ang nakalipas, sabi niya, "Pakiramdam ko sinasabi ng mga paa ko sa utak ko na ligtas ng matulog." Napakasimpleng gawain pero binago nito ang buong gabi ko. Mahal kong senior, matalino pa rin ang inyong katawan. Naaalala nito ang pahinga. Naaalala nito ang balanse. Minsan, kailangan lang nito ang iyong banayad na atensyon. Hindi gamot, hindi makina, tiwala lang at kaunting bawang sa talampakan. Kung naging mahirap ang pagtulog, huwag masiraan ng loob. Kahit isang tahimik na gawi tulad nito na ginagawa ng may pag-iingat ay maaaring muling buksan ang daan patungo sa mapayapang gabi at masayang umaga. Pangatlong paraan, uminom ng gatas na may bawang at pulot bago matulog. Sa maraming tahanang Pilipino, lalo na pagkatapos ng edad na 60, ang pagtulog ay hindi na dumarating ng kasing dali ng dati. Maaari kang humiga ng maaga, iwasan ng kape, at panatilihing madilim ang ilaw, ngunit nananatiling dilat ang iyong mga mata at paikot-ikot ang iyong mga iniisip. Maaari kang makatulog para lamang magising ng 2:00 ng madaling araw na may tuyong bibig o bigat sa dibdib na nagpapabangon sa iyo. Ang tahimik na pakikibakang ito sa pagtulog ay mas karaniwan kaysa sa inaamin natin. Ngunit ang solusyon
ay maaaring hindi nasa isang tableta, kundi nasa iyong kusina mismo. Sa loob ng maraming henerasyon, nagtitiwala ang ating mga ninuno sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng gatas bago matulog. Ngunit kapag ang gatas na iyon ay dahan-dahang hinaluan ng bawang at pulot, ito ay nagiging isang bagay na mas makapangyarihan, isang natural na pampatulog. Ang bawang, tulad ng alam ng marami sa inyo, ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na panggagamot dahil sa mga katangian nitong anti-inflammatory at pampakalma. Hindi lang nito sinusuportahan ang panunaw, kundi pinapakalma rin ang nervous system, lalo na kapag ininom sa anyong maligamgam na likido. Ang pulot, kapag ginamit sa kaunting dami, ay tumutulong na i-regulate ang blood sugar levels sa buong gabi. Ito ay lalong mahalaga para sa mga senyor na nakakaranas ng biglaang pagkagising dahil sa mababang enerhiya o bahagyang pagbaba ng asukal sa dugo sa mga unang oras ng umaga. Kasama ang maligamgam na gatas na naglalaman ng natural na tryptophan na nagsesenya sa utak na magpahinga. Ang tatlong sangkap na ito ay lumilikha ng isang nakakaginhawang timpla. Isang timpla na nagre-relax sa katawan, nagpapakalma sa isipan, at dahan-dahang nag-aanyaya sa tulog na bumalik. Upang ihanda ang inuming ito, kakailanganin mo lamang ng 3 simpleng sangkap. Kumuha ng 5 sariwang butil ng bawang, balatan ang mga ito, at maaaring dikdikin o hiwain ng pino. Idagdag ang mga ito sa 250 ml ng sariwang gatas at pakuluan ng dahan-dahan sa mahinang apoy sa loob ng tino hanggang 15 minuto. Hayaang lumambot ang bawang at ilabas ang kabutihan nito sa gatas. Huwag masyadong pakuluan ng malakas. Kapag medyo lumamig na ang gatas, ngunit maligamgam pa rin, magdagdag ng 1 kutsarang purong pulot at dahan-dahang haluin. Inumin ang ginintuang timplang ito mga 3 hanggang 60 minuto bago ka matulog. Umupo ng tahimik. Inumin ng dahan-dahan at hayaan itong maging bahagi ng iyong ritual sa gabi. Iwasang manood ng TV o gumamit ng iyong telepono pagkatapos uminom. Bigyan ng senyales ang iyong isip na nagtatapos na ang araw. Para sa mga nakakahanap na masyadong matapang ang amoy ng nilutong bawang, maaari ninyong bahagyang baguhin ang resipe. Ibabad ang hiniwang bawang sa malamig na gatas sa loob ng 2 oras sa araw. Pagkatapos, painitin ng bahagya ang gatas sa gabi bago inumin. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Aling Lita mula sa Maynila. Siya ay 70 taong gulang at dati ay nagrereklamo ng bloated na tiyan tuwing gabi. Gaano man kagaan ang kanyang hapunan, ang kanyang tulog ay napuputol dahil sa discomfort at kabag. At tuwing umaga, pagod, iritable, at mabigat ang pakiramdam niya sa tiyan. Matapos malaman ang resepeng ito mula sa kanyang kapitbahay, sinimulan niyang uminom ng gatas na may bawang bago matulog 3 beses lang sa 1 linggo. Sa loob ng 5 araw, napansin niyang gumaan ang pakiramdam sa kanyang tiyan, nabawasan ang kabag, at mas mahaba na siyang natutulog ng walang paggagising. Tinawagan niya ang kanyang pamangkin at sinabing, "Pakiramdam ko, sa wakas ay nagkakasundo na ang tiyan at isip ko parehong handa ng magpahinga. At iyan ang mahika ng mga natural na lunas. Gumagana ito kasama ng iyong katawan, hindi laban dito. Hindi ka nito pinipilit matulog, inaanyayahan ka nitong matulog. At ginagawa nito ito sa paraang gumagalang sa ritmo ng edad, panunaw, at sa tahimik na karunungan na taglay pa rin ng iyong katawan. Kung nahihirapan ka sa putol-putol na pagtulog o malamig na tiyan sa gabi, ito ay isang lunas na sulit subukan.
Hindi bilang isang mabilisang solusyon, kundi bilang isang banayad na kasanayan, isang bagay na ibinibigay mo sa iyong katawan na parang isang panalangin bago matulog. Walang side effects, walang chemical, puro init, kalmado, at ginhawa. Kaya ngayong gabi, marahil subukang magsalang ng isang maliit na kaserola sa kalan sa halip na abutin ang isa pang tableta. Hayaang ipaalala sa iyong katawan ng amoy ng bawang at gatas na ikaw ay ligtas, ikaw ay inaalagaan, at oras na para magpahinga. Pang-apat na paraan, kumain ng black garlic. Isang pangmatagalang at sustainable na solusyon. Sa mga tahimik na oras ng gabi, maraming senior sa buong Pilipinas ang gising hindi dahil sa stress o ingay, kundi dahil hindi nananatili ang tulog. Makakatulog ka para lang magising ng 1:30 o 3:00 ng madaling araw, na alerto, hindi mapakali, at hindi sigurado kung bakit ayaw nang bumalik sa pahinga ng iyong katawan. Maaari kang sumubok ng mga breathing exercise, iwasan ang tsaa sa gabi, o kumain ng magaan na hapunan, pero mayroon pa ring parang wala sa balanse. Kung pamilyar ito sa iyo, hindi ka nag-iisa. At sa kabutihang palad, maaaring may isang tahimik na solusyon na ginagamit na sa mga tahanang Pilipino na may nakakagulat na tagumpay. Ang natural na lunas na ito ay hindi tableta, hindi pulbos, at hindi isang ritual. Ito ay isang bagay na mas simple, ang black garlic. Ngayon, baka nagtataka ka, ano ang black garlic? Bago ba ito o moderno? Sa katunayan, ang black garlic ay gawa sa karaniwang puting bawang na pinadaan sa proseso ng fermentation sa ilalim ng partikular na init at humidity sa loob ng OC hanggang 90 araw. Ang resulta ay malambot, medyo matamis, at puno ng mga antioxidant na sumusuporta sa paggaling mula sa loob. Hindi tulad ng hilaw na bawang na may matapang na lasa at amoy, ang black garlic ay banayad sa dila at mabait sa tiyan. Madaling nguyain, walang nanunuot na anghang, at hindi nagdudulot ng bloating o acidity, tulad ng kung minsan ay epekto ng hilaw na bawang. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng black garlic ay mas malalim sa kung paano nito naaapektuhan ang utak at nervous system. Ipinapakita ng siyentipikong pananaliksik na ang black garlic ay nakakatulong na pataasin ang serotonin levels sa katawan. Ang serotonin, tulad ng napag-usapan na natin, ay ang mahalagang chemical na tumutulong sa utak na gumawa ng melatonin, ang hormone na kumokontrol sa iyong sleep cycle. Kapag balanse ang serotonin, nagiging mas maayos ang produksyon ng melatonin na nangangahulugang mas madaling makatulog ang iyong katawan at mas matagal na manatiling tulog. Para sa mga senior na madalas magising pagkatapos ng 2 o 3 oras na tulog, ang regulasyong ito ay maaaring magpabago ng buhay. Wala ng putol-putol na gabi. Wala ng pagtitig sa kisame habang hinihintay ang umaga. Payapa at walang patid na pahinga na lang. Ngunit hindi lang sa pagtulog tumitigil ang black garlic. Sinusuportahan din nito ang panunaw, pinapabuti ang immunity, at tumutulong na bawasan ang bahagyang pamamaga sa mga kasukasuan. Maraming nakatatanda ang nagsasabi na mas magaan ang kanilang pakiramdam pagkatapos kumain, nababawasan ang kabag at acidity, at mas mabilis pa silang gumaling mula sa panapanahong sipon o pagkapagod. Ito ay dahil pinapahusay ng proseso ng fermentation ang mga natural na healing compound na nasa bawang na. Sa tradisyonal na paniniwala, anumang bagay na nagpapabuti sa iyong panunaw ay automatikong nagpapabuti sa iyong enerhiya
kalinawan ng isip, at kalidad ng pagtulog. Kaya, paano mo dapat kainin ang black garlic? Napakasimple lang. Kumain ng 2 hanggang 4 na butil bawat araw, depende sa kung ano ang komportable para sa iyong katawan. Hatiin ang dosis, 1 o 2 butil sa umaga paggising at 1 o 2 sa gabi mga 30 minuto bago maghahapunan. Nguyain ito ng dahan-dahan. Hayaang humalo ang malambot na texture sa laway at pagkatapos ay lunukin kasama ang isang maliit na baso ng maligamgam na tubig. Nakakatulong ito sa katawan na masipsip ng mas mahusay ang mga sustansya nito, lalo na kung medyo bumagal na ang iyong panunaw dahil sa edad. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang totoong kwento. Si Lolo Berto, mula sa Quezon City, 71 taong gulang, isang retiradong guro. Dati siyang nagigising ng 3 beses bawat gabi, minsan sa hating gabi, ulit ng 2:30 at sa huli ay bandang 5 ng umaga. Nahihirapan din siya sa constipation, bahagyang indigestion, at madalas sabihin, hindi magkasundo ang tiyan at utak ko. Sa mungkahi ng kanyang anak, sinimulan niyang kumain ng black garlic araw-araw. 2 butil lang, 1 sa umaga, 1 sa gabi. Pagkatapos ng 1 linggo lang, gumaan ang kanyang panunaw at sabi niya ay mas mabilis na siyang nakakatulog. Pagsapit ng 3 linggo, isang pambihirang bagay ang nangyari. Nakatulog siya ng 7 oras ng diretso nang hindi nagigising ni 1 beses. Sabi niya, pakiramdam ko, hindi na nilalabanan ng katawan ko ang sarili niya. Nakapagpahinga ako at mas malinaw ang pag-iisip ko sa umaga. Siyempre, ang black garlic ay hindi isang himala, ngunit kapag kinain ng regular at may pag-iingat, sinusuportahan nito ang sariling karunungan ng katawan. At iyon ang kailangan ng karamihan sa atin sa yugtong ito. Suporta, hindi puwersa, banayad na tulong, hindi matapang na gamot. Gayunpaman, isang maliit na paalala, kung meron kang kilalang allergy sa bawang o dumaranas ng malubhang problema sa atay, mangyaring makipag-usap muna sa iyong doktor bago magsimula. Ligtas ang black garlic para sa karamihan ng mga tao, ngunit iba-iba ang bawat katawan at ang inyong kaligtasan ay laging una. Mahal kong senior, posible pa rin ang mahimbing na tulog kahit lampas 65, kahit pagkatapos ng maraming taon ng hindi mapakaling pagtulog. Naaalala pa rin ng iyong katawan kung paano matulog ng mahimbing. Kailangan lang nito ng tamang senyales na ibinibigay sa tamang oras. Ang black garlic ay maaaring ang tahimik na senyales na iyon, isa na nagsasabi sa iyong utak na ligtas na ngayon. Maaari ka nang magpahinga. Kaya kung handa ka na, subukan ang 1 maliit na butil ngayong gabi at baka sakali bukas ng umaga ay magising ka sa kapayapaan. Maraming nakatatanda ang naniniwala na ang hirap sa pagtulog ay bahagi lang talaga ng pagtanda, isang bagay na dapat nilang tanggapin na lang. Pero ang katotohanan, mahal kong kaibigan, ay mas puno ng pag-asa. Sa karamihan ng mga kaso, hindi nawawala ang tulog dahil sa edad. Tahimik itong kumukupas dahil medyo wala sa balanse ang katawan. At kapag dahan-dahan nating naiibalik ang balanseng iyon, ang tulog ay madalas na kusang bumabalik tulad ng isang matandang kaibigan na naghihintay lang na muling tanggapin. Ang bawang, tulad ng ating tinalakay, ay hindi isang gamot sa modernong kahulugan. Ito ay isang bagay na mas banayad, isang natural na senyales, isang dahan-dahang tulak na nagsasabi sa iyong nervous system na ligtas ka na ngayon. Pwede ka nang magpahinga. Gumagana ito hindi sa pamamagitan ng pagpilit sa iyong katawan na matulog,
kundi sa pamamagitan ng pagpapaalala dito kung paano mag-relax, kung paano bitawan ang tensyon, at kung paano bumalik sa katahimikan. Iyon ang dahilan kung bakit ito napaka-espesyal. Hindi ang lakas nito, kundi ang tahimik nitong karunungan. At heto ang pinakamagandang bahagi. Hindi mo kailangang subukan ang lahat ng sabay-sabay. Hindi mo kailangang baguhin ang buong routine mo o isuko ang mga pagkain gusto mo. Pumili ka lang ng isang paraan na sa tingin mo ay tama para sa iyo. Kung ito man ay ang butil sa ilalim ng iyong unan, ang maligamgam na gatas na may bawang, o ang black garlic pagkatapos ng hapunan. Subukan mo ito ng may tiwala. Bigyan mo ito ng ilang araw. Hayaang tumugon ang iyong katawan ng dahan-dahan at may biyaya. Dahil sa kaibuturan mo, ang kakayahang matulog ng payapa ay hindi kailanman nawala. Naghihintay lang ito ng isang maliit na senyales, isang sandali ng katahimikan, isang tanda ng pag-aalaga. Tulad ng madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, hindi ka iniwan ng mahimbing na tulog. Naghihintay lang ito na dahan-dahan mong pakinggan ang sarili mong katawan. Kaya, isang mahalagang aral ang nais kong iwan sa inyo. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang pangangailangan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ang simpleng butil ng bawang ay simbolo ng aral na ito, na kung minsan ang pinakamakapangyarihang lunas ay hindi nagmumula sa butika, kundi sa ating sariling kusina at sa ating pagbabalik loob sa kalikasan. Kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito kahit sa maliit na paraan, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. I-type ang salitang pag-asa hindi lang para sa inyong sarili, kundi para sa iba pa na maaaring tahimik na nagbabasa at nangangailangan din ng kaparehong ginhawa. At kung may kilala kayong kaibigan, kapitbahay, o kapamilya na nahihirapan sa pagtulog, pakishare naman po ito sa kanila. Sama-sama tayong lumikha ng isang komunidad ng pahinga, paggaling, at kapayapaan, isang senior, isang tahanan, at isang mabuting gawi sa bawat pagkakataon. Kung nais ninyo pa ng mga natural na payo na tulad nito na subok ng siyensya at nakaugat sa tradisyong Pilipino, mag-subscribe na po kayo sa channel para linggo-linggo, sabay-sabay nating lakbayin ang daan patungo sa malusog na pagtanda ng may init, tiwala, at kaunting bawang sa kamay. Hanggang sa muli, hangad ko para sa inyo ang isang gabing payapa, isang pusong magaan, at isang umagang sasalubong sa inyo na parang unang sinag ng araw sa inyong beranda. Mabuhay po kayo!